Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na usapin dito sa mundo ng crypto. Isa pong finance coach na kilala bilang Coach JV ang nagbigay ng matapang na prediction. Ayon sa kanya, si XRP daw ay may kakayahan na talunin si Bitcoin at si Ethereum bago pa sumapit ang taong 2030. Maraming analyst ang nagulat sa pananaw na ito dahil matagal nang hawak ni Bitcoin ang titulo bilang pinaka-dominanting cryptocurrency sa mundo. Pero ano nga ba ang mga dahilan ng paniniwala ni Coach JV at posible ba talaga itong mangyari? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang pinagdaanan ni XRP laban sa SEC? Noong pong taong 2020 ay dumaan si Ripple sa isa sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang kasaysayan. Ang US Securities and Exchange Commission or SEC ay nag-file po ng kaso laban sa kanya dahil umano sa pagbebenta ng XRP bilang isang unregistered security. Dahil dito ay maraming exchanges ang nagtanggal kay XRP sa kanilang platform na nagresulta po sa pagbaba ng tiwala ng mga investors. Ang epekto po nito sa market ay naging matindi. Ang presyo po ni XRP ay bumagsak at marami pong traders ang lumipat sa ibang coins. Ngunit nang lumipas po ang ilang taon ay unti-unting bumaliktad ang sitwasyon. Ang kaso ay pumanig po kay Ripple at ito ay nagbalik ng kredibilidad kay XRP. Sa pagbabalik po ng tiwala ng mga investors ay nagkaroon ng panibagong momentum sa XRP sa market. Kaya sa market impact, ang pagkapanalo po ni Ripple laban sa SEC ay nagbigay ng mas matibay na pundasyon kay XRP at posibleng mas dumami ang institutional investors na papasok dito. Ano naman po ang bagong inisyatiba ni Ripple para kay XRP? Ayan, isa po sa pinakamalaking balita kamakailan ay ang paglabas po ng Gemini XRP credit card. Ang card na ito ay nagbibigay ng hanggang 4% cashback sa XRP kapag ginamit sa pagbili ng pagkain, gasolina at groceries. Dagdag pa rito ay binigyan si Ripple CEO Brad Garlinghouse ng access sa tinatawag na whale limit ng card. Ibig sabihin ay mas pinapalawak po ni Ripple ang aktual na gamit ni XRP sa pang-araw-araw na transaction. Hindi lamang ito simpleng speculative asset, kundi isa ng utility token na may koneksyon sa consumer finance. Kaya sa market impact, ang ganito pong klase ng paggamit ay nagdadagdag ng real-world demand para kay XRP at maaari pong magtulak ng mas matatag na presyo sa long term. Ngayon ay ano naman po ang pananaw ni Coach JV tungkol sa hinaharap ni XRP? Ayan, check po natin yung post or tweet dito ni Coach JB. Sabi niya rito, XRP will change the world. Ayan, panoorin po natin yung kanyang video clip dito. The financial system is changing as we know it. As Brad Garlinghouse sits there, holding an XRP credit card, a cashback credit card. Do you remember back in 2020 when SEC sued Ripple and everybody went running from XRP? And now XRP and Ripple specifically, has beat the SEC and is now going to be one of the most disruptive companies in the financial system. Ripple will become a bank. XRP will be one of the top cryptocurrencies in the world. I believe it'll be number 1 Bitcoin, or number 1 XRP, number 2 Bitcoin. That is my prediction by 2030. So let's see how this plays out. I put my money where my mouth is, and it's already freed my family financially, and we're holding on like a tick on a dog. Warriors, let's get your shit together. God bless you. The financial system. At ayan, paliwanag po natin kung ano po yung kanyang mga sinabi rito.
Ayon po dito kay Coach JV, ay hindi lamang magiging isang malaking project itong si Ripple, kundi posibleng maging isang global banking entity. Kung mangyayari ito ay malaki po ang posibilidad na si XRP ay maging pangunahing cryptocurrency na magagamit sa buong mundo. Sabi pa niya ay sa taong 2030 ay posibleng si XRP na ang nasa number 1 at si Bitcoin ay mahuhulog sa number 2. Dagdag pa niya ay dahil sa kanyang personal na investment kay XRP ay naranasan na niya ang financial security. Kaya sa market impact, kung marami pong analyst ang sumusuporta sa pananaw na ito, ay posibleng magkaroon po ng malaking hype at espekulasyon na makakaapekto sa presyo ni XRP. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang agwat ni XRP kay Bitcoin sa kasalukuyan? Sa ngayon ay napakalaki pa ng pagitan ni XRP at saka ni Bitcoin. Ang market capitalization po ni XRP ay nasa humigit kumulang $178.83 billion. Samantalang si Bitcoin ay mayroong halos $2.2 trillion market cap. Ibig sabihin ay higit 12 beses na mas malaki ang hawak ni Bitcoin. Kung mananatili po ang market cap ni Bitcoin sa parehong level, ay kailangang tumaas po ang presyo ni XRP mula $3 hanggang $38. Ito po ay katumbas ng higit 1,160% increase. Isang bagay na hindi po madaling mangyari sa kasalukuyan. Kaya sa market impact, ang laki ng agwat ay nagpapakita na kahit maganda po ang narrative kay XRP, hindi po sapat ang hype lamang para makalapit agad kay Bitcoin. Kailangan po talaga ng mas malaking adoption at saka liquidity. Ano naman po ang inaasahan para sa presyo ni Bitcoin at XRP pagsapit ng taong 2030? Maraming malalaking pangalan sa industriya tulad po ni Coinbase CEO Brian Armstrong at Cardano founder Charles Hoskinson ang nagsabi na possible raw umabot si Bitcoin ng $1 million bawat isa pagdating ng taong 2030. Kapag ito po ay natupad, lalampas sa $20 trillion ang market cap ni Bitcoin. Samantala, ang forecast para kay XRP ay mas mababa. Ayon po sa Telegon ay posibleng umabot ito ng maximum of $48 sa taong 2030. Sa Changelly naman ay nasa $23 lang ang possible peak. Kahit nasa sobrang optimistic na scenario na pumalo sa XRP sa $100 ay hindi pa rin niya maaabutan ang projected value ni Bitcoin. Sa market impact, ang ganito pong forecast ay nagpapakita na malaki pa rin ang chance na manatili si Bitcoin bilang hari ng crypto kahit lumago pa si XRP. At ayan, bilang panghuli, sa aking pananaw ay maganda po ang ginagawa ni Ripple para palakasin ang gamit ni XRP sa totoong mundo. Ang kanilang laban sa SEC ay nagpatunay na kaya po nilang bumangon mula sa malalaking pagsubok. Ang Gemini XRP credit card ay isa ring matibay na hakbang para gawing mas consumer-friendly si XRP. Pero kung pag-uusapan po ang posibilidad na malampasan ni XRP si Bitcoin at si Ethereum bago po sumapit ang taong 2030, masasabi kong napakahirap nitong mangyari. Malayo pa ang agwat ng market capitalization at malaki rin ang inaasahang paglago ni Bitcoin sa parehong panahon. Sa madaling salita, si XRP po ay may potensyal na maging mas malakas, ngunit ang pagiging number 1 cryptocurrency ay tila mananatiling malabong senaryo sa loob ng susunod na 5 taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.